triangle nga nasa kuan gyud ni katubang siya ani nadako kay nga bato sa kilid ani may guhit 1 2 3 4. Yeah, yeah. Whoa. Oh, oh, whoa. Sa bawat bundok. Hello guys, welcome back o welcome po sa ating channel guys. And for today's video guys ay tutulungan natin itong ating katiits na meron siyang isang magandang site guys na ito guys, area. Ito magandang mga marka no, makikita natin dito sa kaniyang video. And bago natin ituloy guys, shout out muna tayo sa ating mga followers na talagang very supportive sa ating channel. Ayan, kay Paran, Chris Paran, shout out to you. And then kay Jean Abiola. Ayan, shout out sa inyong dalawa no. Kay Jonathan Sindol. Okay, simulan na natin guys para diretso na po tayo. Makikita natin dito sa kanyang video guys itong bato na parang may nakaumbok na square type box. Ayan no, square type na nakaumbok po siya. Tapos meron siyang butas dito sa may gilid. So ibig sabihin po niyan, diretso na po tayo guys na decoding. Pag ganyan kasing nakaumbok na triangle o box formation, rectangle o ano man yan, tapos may butas sa gilid. So ibig sabihin yan, isa pong malaking bato at saka sa gilid niya mismo merong boreal layout. Kasi nga butas boreal Ito pa sinundan niya guys itong kanyang ano guys, dinikod niya ng personal no. So ayan, dumiretso po siya papuntang west. Makikita niya o nakikita natin dyan na mayroong bato na may arrowhead. So may point siya dito bandang west position. Ayan po, pagdating dito sa west area guys, ayan, bubungad po natin dito itong parang triangle na meron siyang buntot. Ayan, tignan natin sa libro ng Yamashita kung pareho ba siya o anong ibig sabihin. Ayun guys, so di ba? Pareho siya guys, triangle ni meron siyang buntot. Treasure to one side of tree or rock. Di ba? Ayun, so ito guys. Syempre ito lang yung malaki Walang kahoy diyan. Ito lang yung malaking bato. So ibig sabihin nito guys, dito talaga ito sa tingin ko sa loob nitong bato guys, beside rock, inside rock, or nearby rock, o sa gilid lang. Ganito po ang sistema niya guys. Dahil ito ay tinuturo ng sign na triangle, parang arrowhead din na may buntot triangle. So dito siya nakaturo po sa bato, malaking bato. So ito po ay malamang sa loob or something sa gilid, beside rocks nga Ayan po ang illustration nito guys. So yan po, yung nasa picture guys, yan po yung mga kadalasang ginagawa ng Japanese, yung Japanese Imperial. So syempre binubutasan nila yung bato mismo, tapos ipapasok dyan sa loob. And then syempre, isasara po yan. So ganyan po yung kadalasang nakikita ko sa mga experience na hits ng mga treasure hunters like dito sa amin guys, dito sa Mindanao guys, yung bato mismo binibiak nila or ikinakarga doon sa dump truck or sa something, kinukuha nila yung bato guys, at syempre dinadala nila, yun na yun, di ba? So ganyan yung mga kadalasan guys na nangyayari dito sa aming lugar, na may mga nakahits na ganyang sitwasyon na nasa bato lang. Yung iba sa kwento, yung iba dito ay yung bato mismo ay binibili ng mga Korean na pumupunta dito, or yung mga Japanese na retribal team na nag-i-explore dito sa Mindanao guys. Yan. So kadalasan bato binibili or binibiak, tapos binabayaran yung may-ari.
Yan ang kadalasan pong nangyayari. Yan guys. Thank you so much po sa inyong panood at please like and share dito. Tapos ito, pinapahintulutan po tayo ng ating ka-TH upang ipalabas itong ang kanyang video guys. Pinapahintulutan tayong i-decode at i-post sa Facebook at YouTube channel natin guys. Ayan. Please subscribe to my channel sa YouTube. Thank you so much for watching guys. Kayo din kung meron kayong ipapadikod, mag-send lang po ng video. Kaya man ang tatapad